Ang 2024 po ay tinalaga ni Pope Francis bilang taon ng panalangin, Year of Prayer. Nasa loob po tayo ng taon ng pagdarasal. Ibinigay po ang Ama namin bilang huwaran at inspirasyon sa paglalaan ng taon para sa panalangin. At tayo po ay naglalakbay panalangin kasama natin si Maria. At ang susunod na taon ay Jubilee Year. At alam niyo po ba ang title ng Jubilee Year 2025? Pilgrims of Hope. Pilgrims of Hope. Mga manlalakbay ng pag-asa. At kung meron pa isang napakagaling na teacher na magtuturo sa atin ng kahulugan ng salitang pag-asa, siyempre, sino pa ang magtuturo? Hindi yung nanay ng bukal ng pag-asa na walang iba kundi si Mama Mary. Si Maria po ay naglakbay sa diwa ng kababaan mo. Sapagkat si Maria ay lingkod ng Panginoon. Ang una niyang sinampin nung ibigay niya ang kanyang sarili sa Diyos ay nagsasabi, ako'y lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Hindi niya sinabi, I am the future mother of the Son of God. I am the Queen Mother of the begotten Son of God. Wala akong halong pagmamalaki ang pagtanggap ni Maria ng tungkulin at pananagutan ang maging ina ni Jesus. Handmaid, maid servant, the only title that Mary chose for herself. And what made Mary beautiful in the eyes of God was her humility. At sana ito yung laging nakikita sa atin, sa ating paglilingkod sa simbahan. Hindi natin kailanman iaangat ang ating sarili, sa atin tayo naglilingkod ng may kababaan ko, katulad ni Maria. Pangalawa, si Maria ay ating gabay sa lakbay panalangin, dala ang inspirasyon sa kabutihang loob. Kaya sa ating pilgrimage, ating lakbay panalangin, ito naman yung makita ng bawat isa sa isa't isa. Yung diwa na kabutihang loob. At ang panghuli, ito ay paglalakbay sa pagkakaroon ng tapang ng loob katulad ng tapang na ipinakita ni Maria. The fiat of Mary is not an indication that she knew full well everything. Hindi naman sigurado si Maria na magiging madali lahat ng bagay sa buhay niya. The moment she said yes to the will of God, alam ni Mama Mary that she would not be experiencing things that are easy because God actually was putting her in a very complicated situation. Pero matapang si Maria, alam niya kasama ang Diyos, hindi siya mapapayagan. Kaya sa paglalakbay na ito, naway maging inspirasyon natin si Maria sa ating paglalakbay, naway ating maramdaman kasama din natin si Jesus. Sapagkat nasaan si Maria, andun din ang kanyang anak, si Jesus.